Sa brutal na sinapit ng SAF-44, posibleng may naging paglabag daw sa Geneva Convention o ang mga kasunduan sa pagtrato sa mga sugatan tuwing digmaan. Sa autopsy report kasi ng mga nasawing SAF Commando, lumabas na ilan sa kanila sadyang binaril kahit hindi na lumalaban. May report si Sandra Aguinaldo. Sa video na kumalat sa social media, makikita ang brutal na sinapit ng isang unipormadong lalaki sa kamay ng isang armadong lalaki. Ang naturang komando nakahandusay na pero 2 beses pa ring binaril ng lalaki hanggang sa napuruhan. Makikita rin sa video ang tila pagkuha pa sa mga kagamitan ng ilan pang nakahandusay din sa lugar. Kahapon sa pagdinig ng kamera, kinumpirma mismo ng Battalion Commander ng PNP SAF na miyembro nga ng 55th Special Action Company ang lalaking malapitang binaril sa video. Yes, sir. Is SAF officers assigned in 55th Special Action Company. Dahil sa lumabas na video na ito at base na rin sa pagsusuri ng mga tinamong tama ng mga SAF, masasabi raw na ilan sa kanila ay sadyang binaril kahit hindi na lumalaban. When you lose 2 liters of blood or 2.5 liters of blood, kung ganun karami na yung blood loss mo, you go into a state na lethargic, na para kang lasing, gising ka, no? Pero hindi mo na alam yung ginagawa mo. That's why yung evident dun sa video na parang nagwiwiggle-wiggle yung paa. Pero pwede kang mabuhay. Of course. Nabuhay pa raw sana ang mga ito kahit pa sila'y sugatan. Trained daw kasi ang SAF sa paunang lunas kapag nasugatan sa giyera. Sa bahagi ng autopsy report ng SAF-44 na nakita ng GMA News, mahigit kalahati sa mga ito may tama sa ulo. Lumabas din na ilan sa kanila buhay pa ng barilin sa ulo. Meron namang binaril ng malapitan kaya nasunog ang balat sa pisngi. Meron ding binaril ng 11 beses at isa sa kanila sugatan pero buhay pa ng mahulog sa tubig at doon na natuluyan. Ang brutal na sinapit ng mga SAF, kinondena ng Commission on Human Rights. Sa pagdinig sa Senado kanina, nabanggit ang mga nakasaad sa Geneva Conventions o ang mga kasunduan sa pagtrato sa mga sibilyan, prisoners of war at sundalong sugatan tuwing digmaan, kaugnay sa non-international armed conflict o bakbakan sa loob ng isang estado. Posible raw kasing nalabag ang mga ito. Sa ilalim kasi ng Geneva Conventions, pinagbabawal ang karahasan sa mga maituturing na wala namang kalaban-laban kahit sila'y miyembro ng armadong pwersa. Kung pagbabatayan ng Opland Exodus, nasa 400 ang BIFF at nasa 392 naman ang SAF. Ayon sa Opland Exodus, may 3 commander ang BIFF na may kani-kanilang armadong tauhan, sina Commander Carialan, Commander Mutasher at Commander Rambo. Sinasabing BIFF ang kumupkop sa teroristang si Marwan. Hindi kalayuan sa lugar ng BIFF, meron ding 3 base command ng MILF at mga private armed group. Kung isasama sila sa bilang, aabot sa mahigit 1,000 ang mga armado sa lugar. Pero nakapaloob din sa Opland Exodus ang tinatawag nitong friendly forces o mga pwedeng tumulong sa SAF. Nakakalat ang friendly forces na ito sa paligid ng 2 MILF base command at highway ng Mamasapano. Ayon sa Opland Exodus, merong ilang mechanized company, mechanized battalion at mechanized infantry division ang militar. Meron ding ilang istasyon ng pulis. Nakapaloob din sa Opland Exodus ang isa pang target, si Amin Bako alias Jihad. Isang Malaysian na miyembro raw ng Jemaah Islamiyah. Eksperto rin daw ito sa bomba at sangkot umano sa kidnapping. Sandra Aguinaldo, GMA News.